ayan mga kaisda, samahan niyo ako pumunta sa Morong. Mga kabubuyog muna tayo. Tara na. Mga pare, sama ka? Pinasaludoan kita. Hey! 1 hour later. Oh, balik na naman tayo sa Morong. Huh? Papakita ni sir kung paano i-transfer yung feed sa box. Ayan. Bigla ako pumasok kanina eh. Nagulat sila. Kala ko kakagatin ako eh. Uy, mabait naman ako ah. Mabait tayo. Say hello. Hello. Joke lang, joke lang. Di na nga, di na nga. Hindi na. Yung dating pang punta ko dito, wala pa sa box itong mga ano nila. Ngayon, nasa box na. May transfer na po yung mga stainless B nila. Habang ako'y nagbibideo, ako'y pinuputakte. Pinuputakte, oh. Ano? Ano? Grabe. Nananapang sila. So, wala naman silang sting, pero yung kagat nila, parang para kang binubuli. Mga langgam na maliliit na nangingiliti. Pero sa dami ng yan, hindi ka ba mapatakbo kung wala kang net sa pinapandong nilalagay sa ulo. Ayun, no. Ano ba yung sir, yung honey niyan? Wala nang ano yan, purpose. Ito, na-harvest ko. Na-harvest mo na yan. Ano yan, pipigain? Di sasalain yan kasi kasama yung mga ano, no? Oo. Katawag dyan sir, brood. Ito ang mga... Kailangan di yan mababasa, di mahawakan. Ah, dahil Madadamage sila. Kailangan extra careful. kaya po tayo nandito bumalik kasi namatay yung behave ng stainless na pinili ko. Papalitan nila. Ngayon papakita nila sa akin kung paano ilagay siya sa box, yung brood. Yan yung brood. Tinatanggal nila yung mga hindi kailangan para yung brood lang yung may transfer sa box para doon sila magpadami para pag harvest ng honey mabilis, madali lang, di ba sir? First box na lang kukuha. Sir, habang kinakagat ka ng mga stainless B, may shoutout ka ba? Shout out. Shout out ng mga nanonood. O, sa mga nanood daw, shout out. Yan mga kabubuyog ha. Kahit meron kang net, hindi ka ligtas. May makakapasok pa rin. Nakagat ako sa mata, masakit din. Parang hantik ah. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Parang napapatiktok ka sir ah. Woohoo, heaven. Heaven sa dami. Kita na naman tayo sir. Bagong gising yata si sir. Shower. Napaitim. Pag out ko, diretso na ako dito eh. Buti hindi traffic. Hindi kasi ano, nung papunta ako dito mag-New Year eh. Daming pauwi ng probinsya. Crispy. Ano yan sir? Honey? Propolis. Yan yung ginagawa nila pang sa bahay.
propolis pala ang ginagamit nila pambit ng bahay. Yun pala yun. Yung mga nakapalibot, yung matigas. Napakaselan po nito pagtanggal nitong ano eh. Kailangan lang kuhain dito yung brood para may transfer sa box. Ayan sir, honey no? Pollen. Pollen. Yan na po. Yung honey at pollen halo na. Paano ang proseso niya yan sir pag ano niyan, pag hiwalay niyan? Pinipigaw lang. Piga lang, tapos sala. Ito sa lahat. Sarap niyan. Heaven. Ang stainless bee daw kasi mga kabi, hindi nakaisda ah. Kabi, kasi bee muna tayo. Magaling sila mag-collect ng pollen. Pollen at honey ang kanilang pino-collect. Diba sir? Lahat ng uri ng bulaklak hindi sila mo namimili. Kaya yung honey na produce nila may matamis, may maasim. Galing ya. Ito na po yung brood. Yan yung ilalagay sa box. Sana makita natin queen. Oh, hell queen. Magpakita ka. Wala yan nasa rito. Wala, nakatago ano. Para tayo. Kailangan yung brood hindi mabasa or malagyan ng honey sir no? Oh. Para hindi siya ng bakterya. Para hindi mas mabulok yung brood. Para mapisa yung mga larva ng stingless bee. Napakahusay. Napakahusay ni sir. Sa susunod ako naman maggaganyan. Kaya ba yan, sir? Parang gray. Nilalagay na pa yung propolis. Nandiyan kasi yung scent ng kanilang entrance. Para paglagay doon sa ano, babalik agad yung mga worker pagkatapos ng transfer ng brood sa box. Tapos ilalagay yan mga kabi sa kung saan siya kinuha yung hive na tinanggal. Ito yung pinagtanggalan niya, ibabalik yan doon sa pinaglagyan para ma-sense ng mga worker yung dating bahay nila para pumasok uli dito. Lalagyan pa siya yung entrance niya. Yan yung entrance lalagay. Kasi kaya malagay ito. Galit na galit ang mga worker. Dapat yung mga ano sir, di ba? Tulad nito, pinupuntahan nila, no? Yan yung pinupuntahan nila. Kasi nandyan yung amoy nila eh. Kaya nilalagyan nito para yung amoy masense nila na nandun yung kanilang brood. Nandun din yung queen. Para tuloy pa rin ang kanilang colony.
maging strong, magpapos na madaming honey. Aray, 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 aray. Ginagawa mo! Aray, kinagat ako sa mata. May nakapasok. Naibalik na sir yung kinuha niyang habe. Nailagay na sa box, tapos nilagay niya sa dating pinaglalagyan. Tapos ngayon kukuha uli si sir ng isang habe, tapos i-transfer niya uli sa box. Tingnan nyo kung gaano karami. Ayun o, parang corona. Aray mo, may Kamutin mo. pumasok. Mas matapang yata yung isang colony na yun. Mas marami ah. Iyon na, naibalik na yung bee. Nagsisibalikan na sila sa dati nilang bahay. Yun ay transfer. Alam nyo ang halaga ng bee talaga sa atin eh. Sabi nga nila kung walang bee, magiging katapusan na ng mundo. Kasi wala magpo-pollinate ng mga prutas na ating kinakain. Yan ang halaga ng mga bubuyog na namumuhay sa atin. Sila yung pollinator. Kaya na-admire din ako sa bee na to eh. Kaya isa ito sa naging aking gustong maging hobby. Yung nakapag-produce ka na ng honey, nakatulong ka pa sa kalikasan, di ba? Double purpose na rin. Ang saya, heaven. Ganito pala ang bee. Mga 5 PM nagpe-prepare na sila bumalik sa kanilang hive. Yun o. Yan po yung nagpo-produce ng honey bee. Bumabalik na po sila sa kanilang hive. 5 PM. Galing no? After nila mag-harvest ng mga honey sa iba't ibang puno, yan. Huwag po kayo matatakot sa bee. Katulad ko, ito po, anak ko yung kamay ko. Hindi naman po sila mga hanggat hindi kanila ma-identified as threat sa kanila. Pag naging threat ka sa kanila, saka kanila ka sting na pwedeng dahilan ng inyong pagkalagnat kasi may venom yung sting nila eh. Yan po. Diba sir? Kailan pero Ligante nila. o diba? Astig! Malupit! Mga honey pa-selfie nga. Selfie isa lang. Thank you. Siguro pag lumayo ako mawawala sila. Social experiments tayo. Gusto yata nito ng social distancing eh. Kaya nangangagat. Kita natin yung paligid na kung anong environment na mayroon ng stingless bee. Pwede pala silang manirahan dito sa gantong lugar na kahit na may mga tao na pero mapuno pa rin. Hindi pa naman gaanong ano dito sa Morong eh. Maganda pa yung ano dito eh. Madami pa mga puno, madami pang punong kahoy na nagpo-produce ng mga bulaklak na pinagkukunan nila ng honey. Ito, isa lang ito sa ano ko eh, sa experimental na hobby. Gusto ko lang din kasing matutunan kung paano aray. Kinagat ako sa ilong. Huwag mo yung kagatin yan. Malit na nga yan at panguna nga eh. Huh? Isa rin kasi ito sa dream hobby ko eh. Ma-experience ko ba?
Sana mapadami ko, makapag-produce ako. So samahan niya ako. At sinasamahan ako ng mga stainless, oh. Sir Justin Mata. 君の虜になってしまえばきっと Siya yung stainless bee at beekeeper dito sa Morong Rizal. Ano bang masasabi niyo, sir, sa mga pag-aalaga ng bee? Ano may papayo niyo sa mga newbie? Madali lang naman mag-alaga ng bees, yung what stingless bee at saka honey bee. Wag lang kayong matatakot. Lalo na yung sa mga ganito na nangangagat. Nangangagat lang sila pero isipin nyo na lang na yun yung defensive purpose nila, defensive mechanism nila. Kasi nate-threat sila eh. To protect Tulad themselves. ko, aray. Pero may mga naman, may mga gamit naman para hindi kayo masaktan. At bukod doon, yung stingless tulad bee ito. naman, yung bale at saka ang stingless bee naman ay hindi naman, wala namang venom. Hindi kayo lalagnatin. Kakagatin lang kayo sa masela na malambot na parte ng panig nyo. Kapareho nito sa talokap ng mata. Pero okay lang. Hindi kayo lalagnatin. Katulad yan, sir, ako, lumapit ako doon eh, kaya kala nila ako yung threat. Ikaw, hindi ka lumapit doon, sir, kaya hindi ka ano nila, no? Opo, pinuntahan lang ako, gawa ng... Ikaw ang lumapit ako. Okay. Bukod doon, wala namang ibang special na kailangan. Bigyan nyo lang sila ng, ng silungan. Bahay, gano'n lang. Kakaroon na kayo ng alaga nyo, pantanggal ng stress. Mga sir, mga ilang months ba bago makapag harvest ng stainless bee honey? Yung sa stingless bee honey, kapag maganda ang colony mo, karaniwan nasa 4 months. 3 to 4 months. Pero beyond that, mapag-aaralan mo yun. Regular ka nang makakapag-harvest 2 to 3 times a year. May kaugnayan ba dyan, sir, yung season niya? O yung pag tag-ulan, hindi ka syempre harvest. May Pero pagka tag-araw o kaya patapos na ang tag-ulan, makaka-harvest ka na, makakasimula. Pero karaniwan ay tag-araw. Summer season, parehas po. So, ganun. Sir, mayroon ba kayong bago ko i-out itong video na to, may isa-shoutout ba kayo, sir? Dahil sa mga grupo niyo, sir. Shoutout to rin sa mga beekeepers ng Laguna, kay Marvin Manila at saka kay Melvin Monson. Sila yung source ko ng information at ibang mga techniques sa pag-aalaga ng stingless bee. Bukod pa yung sa aming sariling pag-aaral, malaking tulong rin yung binibigay nila ng libre. Pero ito, lalagay ko dito uli yung ni Sir Justin Mata, yung kanyang Facebook account para ma-contact nyo sila. So, saka subscribe nyo rin po ako sa channel ko sa Fish of Me Hobby. Fish nga po yung ko, pero may side hobby ako na bee. Kaya share ko lang din po sa inyo. Kaya subscribe kayo sa akin channel. Click the notification bell button para sa ma-update ka sa mga bago kong video. Sir, takpan mo na. Uwian na. Uwian na. Dala na naman tayo. Travel na naman yan. So, paano? Sir? Dali ko na kaya ito kasi nahabol pa ako eh.